lang po kami ng update dito po sa dalawang domestic helper na na-detain daw po dyan sa southeastern port city ng Busan dahil hindi po, sa Korea po ito, sa South Korea, dahil hindi daw po nakauwi agad doon sa kanilang totoong mga employers. Ano po talaga ang balita dito? We're currently assisting them. Ang situation kasi ay sila ay bahagi ng caregiver pilot program together with the government of South Korea. So noong August sila nakarating doon at nagkaroon ng training. Sana ay they will be there for 5 to 6 months for the duration of their caregiving contract. However, sila ay nawala, no? Sila ay did not return to work at for all intents and purposes might have violated Korean immigration law. Kaya hinanap sila for a while at nakita sila sa Busan no October 4 and now facing investigation. We are assisting them, no? We're assisting them para hindi sila ma-penalize o di kaya hindi maging mapaniilan treatment sa kanila. And rest assured, no, we have a legal assistance team working on their welfare also and their legal defense. So hanggang ngayon, nakadetain po itong dalawang ito. Nakausap na po ba ng DMW yung dalawang Pinay para lang klaruhin kung ano exactly yung dahilan, bakit po umalis doon sa kanilang mga employer? Kasi may mga balitang lumalabas na rumakit doon po sa Busan. Ganun po ba yung nangyari? Well, hindi natin alam pa yung detalye. So let's await the investigation. We are reaching out to the two, no? Of course, kilala namin sila kasi bahagi kami sa recruitment process nila eh. Opo. But hindi ko pa sigurado at this stage if our team has actually spoken to them. But rest assured, we have our legal team there at naka-assist sa kanila doon sa investigation. Chances are nakadaupalad na rin sila. But we are definitely assisting them and will provide all the assistance that is necessary for them. Pero yun nga kasi ang nangyari, nawala sila, they were out of contact, out of reach at mukhang planong magtrabaho ng walang nalingid sa kaalaman natin ng Philippine and Korean government. So talagang may violation of immigration laws ang pagtanaw sa kanila kaya Korean immigration law kaya we are assisting them. Yun yung investigasyon ngayon. Opo. Sige sir, so balikan ko lang siya para mas maintindihan po natin to. So meron pong 6-month program, ito pong ang DMW in coordination po sa South Korean government para po doon sa pagpapadala ng domestic helpers ho ba o caregiver? Caregiver sila. Caregiver. Okay. Caregiver. Mag-aalaga ng bata. Opo. Sige po. So isang daan po sila ito ng mga Pilipina o Pilipino? Yes. 100 silang umalis noong August 2024. At they went through a training. It was a 3-week training upon arrival on child care, child safety, home management, mga ganyan. And then may language training then. And then they started to be deployed around September to their respective households. Kasi nga may mga bata and then may mga and then meron silang hindi sila live in meron silang mid-rise apartment building kung saan parang dormitoryo ba nila. Doon sila nananatili and then they will go back to their respective households during the day. Opo. Kumbaga mga yaya ito, Secretary? Yes, essentially. But gusto nating tignan na mas higit pa sa pagiging domestic worker kasi ang child care is a certain skill yan eh. Opo. Maaring sa atin may level of informality pero sa ibang bansa na katulad ng Korea ay skill set po yan, pangangalaga ng bata. Kasi nga may mga attendant specialization at saka risks involved, di ba? Okay. So sige sir, so ito hong programang ito, sa pangyayaring ito, maka-apekto ho ba ito? Kasi hindi ho ba parang pilot run lang ito, pilot test ito? Para para masubukan po yung galing ng ating pong mga domestic, ng ating mga caregivers. May effect ba ito ngayon sa inyo pong programa? Wala naman. Both sides are treating this as 2 isolated cases out of 100, no? Kasama talaga ito kaya pilot run ng tawag kasi expected na may lumabas na mga hamon or difficulties. But rest assured, meron na mga ilang possible amendments or reforms na hinahain
halimbawa, pagpapaigting ng monitoring ng mga, although may monitoring system naman, pagpapaigting lang ng monitoring. Pero para sa akin, mas mahalaga yung mga key amendments na nakaabang. Halimbawa, once a month lang yung sweldo, gagawin ng twice a month. Kung maghahatiin yung sweldo para may kinsenas, ika nga kumaga sa atin, hindi lang once a month ang pagtanggap ng sweldo. May designated break areas, ang mga workers, at saka yung requirement to report kapag naumuwi sila ng alas 10 ng gabi. So, mga ganong klase ng reform, but rest assured both sides are still on board in terms of addressing the issues and concerns and perhaps pursuing the project. Kasi kahit paano makakatulong ito sa both sides, no? Of course, employo sa mga OFWs natin, but also pag-develop ng ating tinatawag na care economy, kakatalaga lang ng Philippine Caregivers Act natin na kung saan kailangan mag-develop ng care economy dito sa bansa natin at para mag-develop rin ng world-class caregivers sa bansa natin. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.